Ayos lang naman sa akin kung pipisan muna tayo sa bahay ng nanay mo. Naisip ko nga, mas makakapag-ipon din tayo. Kasi hindi na tayo uupan ng bahay. Nag-aalala kasi ako kay nanay mula nang matagpuan siya na walang malay sa bahay. Ako rin naman lalo na't paalis na uli ang ate mo papuntang Hong Kong para magtrabaho. Yung bayaw ko naman kasi hindi maaasahan dahil katwiran may mga anak siyang iniintindi. Hindi sa lahat ng oras lagi niya matitingnan si inay. Kung sa bagay nga, biruin mo. Katabi lang ang bahay nila Kapit-bahay pa ang nakadiskubre na walang malay ang inay mo. Ibig sabihin lang nun wala siyang pakialam at hindi man lang masilip kahit sandali si inay. Kailan nga pala tayo lilipat? Alam na ba nila na titira tayo doon? Si inay lang ang nakausap ko. Hintayin lang daw nating makaalis ang ate. Okay, magliligpit na rin muna ako ng mga gamit natin. May mga tao talagang makakapalamuka at hindi na marunong mahiya. Ang gusto lang laging pakabeg pero hindi marunong magbigay. Para silang lintang nakakapit. Hanggat may nasisipsip na dugo, hindi sila titigil. Hello, Miss Gwen. Mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Joanne. 30 years old, pamilyadong tao. Sa kasalukuyan, masaya kaming namumuhay ng asawa at anak ko kasama ng mabait kong biyanan na babae. Ang gusto ko pong ikwento ay tungkol sa bilas ko. Kung paano siya naging sakit ng ulo at problema sa aming lahat may ilang taon na rin nang nakakalipas. Oh, bayaw! Napadalaw kayo. Kanina pa ba kayo dumating? Galing kasi ako sa paghahatid sa mga bata Kararating lang namin. Kasama mo ba si Joanne? Oo, nasa loob siya kasama ni inay. Nag-aayos ng mga gamit. Magtatagal ba kayo rito? Dito na kami titira ng asawa ko para may makasama si inay. Mahirap na kasing maulit yung nangyari dati tapos wala siyang kasama. Alam ba to ng ate Virgie mo? Kami lang ni inay ang nag-usap. Ay, dapat pinapaalam mo pa rin sa ate mo. Hindi yung basta na lang kayong lumilipat dito. Hindi naman kami sa bahay niyo titira Bakit kailangan ko pang magpaalam kay ate? Ang akin lang naman, respeto sa kapatid mo bilang panganay. Bahay ito ng mga magulang namin, kaya kay inay lang kami dapat magpaalam. At pumayag naman si inay dahil alam niya na wala siyang ibang maaasahan dito dahil nasa abroad ang ate para magtrabaho. Naalala ko nga pala, bayaw. May gagawin pa ako sa loob ng bahay. Saka na lang tayo magkwentuhan, ha? Sige, papasok na rin ako sa loob. Tutulungan ko pa sa pag-ayos yung asawa ko. Hindi pa man kami nakakalipat, alam na naming hindi gusto ng bilas ko na tumira kami sa bahay ng biyanan ko. Ayaw kasi niyang napupuna ang mga ginagawa niya. Hindi na rin kami nabigla nang tumawag ang hipag ko sa nanay nila. Mukhang nakapagsumbong na agad ang bilas ko sa asawa. Ano pong sabi ni Ate Virgie? Tinatanong niya kung totoo daw bang dito kayo titira na mag-asawa. Ano daw ang dahilan? Pinaliwanag ko naman. Mukhang hindi niya nagustuhan ang pagpayag ko na dumito kayo tumira. Baka naman ang may ayaw yung asawa niya. Ang laki talaga ng impluwensya ni Bayaw sa kanya. Kahit sino pa sa kanila, walang karapatang tumutol kung dito man kayo tumira sa pamamahay ko. Ako lang ang pwedeng masunod dito. Malamang kung hindi man ako tawagan ni Ate Virgie, itchat ako noon. Basta, wag mo lang sabayan ang init ng ulo ng ate mo para magkaintindihan kayong dalawa. Oo naman po, hindi naman ako katulad niya na laging galit Intindihin mo na lang. Hindi ganun kadali ang trabaho ng ate mo bilang DH sa ibang bansa. Siya naman po kasi may gusto nun Sinabihan na natin siya dati na mahirap kung siya magtatrabaho at malalayo sa mga anak niya. Kaso nagmatigas siya Mahirap din naman sa ate mo na malayo sa mga anak. Pero wala naman kasi siyang pagpipilian. Paano kinukonsintirin niya ang katamaran ng asawa niya? Mula nang magpakasal sila, hindi man lang nagkaroon ng permanenteng trabaho yun. Ay, ilang beses na yang sinabihan ng ate mo, pero ayaw talaga magtrabaho. Tigas talaga ng muka. Alam ko na matagal ka nang naiinis dyan sa bayaw mo, pero pakiusap ko sa'yo,
iwasan mo na magkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan. Opo, Nay. Hindi ko naman kayo bibigyan ng sakit ng ulo sa pagtira namin dito. Nung hindi pa kami nagkakakilala ni Enzo, aminado din siya na naging rebelde siya at sakit ang ulo ng mga magulang. Madalas silang magtalo nun ng ama niya sa mga padalos-dalos na ginagawa niya na nagre-resulta sa kapahamakan niya. Pero nagbago ang lahat nang magkakilala kami at magpakasal. Kaya labis ang pasasalamat sa akin ni Nanay Ali. Sayang nga lang hindi ko na nakilala ang biyanan kong lalaki na ayon sa kwento ng asawa ko, istrikto pero mabait. Salamat nga pala, Iha, na pumayag kang dumito muna kayo. Yun nga lang, napalayo naman si Enzo sa trabaho niya. Napag-usapan na po namin na lingguhan na lang siya uuwi. Total naman free accommodation naman sila. Hindi na ako maiinip dito sa bahay dahil meron na ako makakakwentuhan. Hindi ko na kailangan mangapit bahay pa. Nagagalit kasi si Virgie kapag nalalaman niya na nangangapit bahay ako. Bakit naman po siya nagagalit? Tsaka, paano niya po nalalaman? Lahat kasi ng kilos ko ipinapaalam ni Philip sa anak ko. Akala kasi nila kung ano-anong ikinukwento ko. Ayaw kasi ni Virgie na malalaman ng ibang tao ang tungkol sa kanya. Hindi po ba naiisip ni Ate Virgie na naiinip din kayo? Akala kasi niya, lagi akong pinupuntahan ni Philip. Ang hindi niya alam, puro lang kayabangan ng asawa niya. Sana naman po hindi magkaroon ng problema sa pagtira namin dito. Bakit mo naman nasabi yan? Mukha po kasing ayaw nila Ate Virgie na dito kami tumire. Wag mo siyang pansinin. Naiimpluwensyahan lang yun ng asawa niya. Siya na nga itong naghahanap buhay Sunod-sunuran pa siya sa asawa niya. Siguro po, ayaw lang niya na magkasira silang mag-asawa. Patay na patay kasi ang ate mo doon kay Philip dahil gwapo daw. Gwapo na po pala yun kay Ate Virgie. Kaya nga hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako kung paano siya na-in-love sa asawa niya. Minsan ngang sumagi na rin sa isip ko na baka nagayuma si Virgie. Posible nga rin po. Lalo na totoo naman talaga ang gayuma. Naniniwala ka rin pala sa gayuma? Oo naman po. Sa katulad ko na laking probinsya, marami na akong nasaksihan ng mga ganong kaso. Kung tama nga ang hinala natin, mahirap na humanap pa ng lunas. 3 na kasi ang anak nila Kawawa naman kung maghihiwalay ang mga magulang nila. Hindi ko nalang binanggit pa kay Nanay Ali na biktima rin ng gayuma ang nanay ko dahilan para iwan niya kami. Sariwa pa sa akin noon ang bigla niyang pagbabago. Ang dating malambing at masayahin na babae na palitan ng pagiging bugnutin. Hanggang nabalitaan na lang namin na meron siyang kinakatagpo noon. At tuluyan na nga siyang sumama rito. Nagawa naman namin siyang dalhin sa albularyo pero wala na raw magagawa ang manggagamot. Dahil nahuli na kami ng paglapit sa kanya. 1 linggo na kaming nakatira sa bahay ng biyanan ko nang pumunta si Kuya Philip. May hinihingi siyang pabor sa biyanan namin na kung maaari pakitingnan ng mga anak niya. Dahil may pupuntahan siya at bukas pa ang balik. Nandiyan naman si Joan Baka pwedeng pakiusapan siya na tulungan kayo sa mga bata. Saan ka ba pupunta? May reunion kasi ang mga kaklase ko nung high school. Overnight kasi sa isang resort Alam ba ni Virgie ang lakad mo? Opo. Nung 1 linggo pa ako nagsabi sa kanya. Sabi nga niya ibiling ko na lang sa inyo yung mga bata. Sige. Ako na lang bahala sa mga apo ko. Paalis ka na ba? Nakabihis ka na kasi Opo, paalis na rin ako. Nasa loob po ng bahay yung mga bata nanonood ng TV. Siya. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo, ha? Salamat po. Sige na, aalis na ako. May oras pa talagang magliwaliw habang nagpapakahirap sa ibang bansa ang asawa. Saan po pupunta si Kuya Philip?
Naku, ikaw pala, Iha. Ay, para ka naman pusa. Hindi ko man lang naramdaman ang paglapit mo. Pasensya na po kayo, Nay, kung nagulat ko kayo. Ano nga ba yung itinatanong mo kanina? Kung saan po pupunta si Kuya Philip. Ang aga niyang umalis Ay, may reunion daw sila ng mga dating kaklase at bukas pa ang uwi. Ipinagbilin po ba niya sa inyo ang mga bata? Ganun na nga. Kung gusto niyo po ako na lang ang magbabantay sa kanila para hindi na kayo mapagod. Baka kasi mahirapan kang pakisamahan ng mga apo ko. Bakit naman po? Naku, medyo may mga katigasan kasi ang mga ulo at hindi sila basta-basta sumusunod. Ganun po ba? Maiwan na muna kita ha. Susunduin ko lang sila para lumipat na muna dito sa bahay. Kilala naman ako ng mga bata dahil nakikita na nila ako noon pa. Napansin kong pailalim kong tumingin ng panganay ni na Kuya Philip. Para bang sinusuri niya ako ng mabuti. Kahit ngumiti ako, hindi man lang ngumiti pabalik. Hindi rin marunong magmano ang mga to at bumate. Ilang sandali pa walang paalam na pumasok na ang tatlo sa kwarto. Pagpasensyahan mo na si Sam. Ganun talaga yon. Nakuha ang ugali ng ama. Ilang taon na po si Sam? 12 anyos na. Ang sumunod naman, Siyam. At 7 taon naman yung bunso. Di ibig sabihin, 2 taon pa lang po ang bunso ni Ate Virgie nung mag-abroad siya. Kasi magli5 taon na siya ron Ganun na nga. Naalala ko pa. Ay, grabing iyak niya nung umalis. Wala pa po akong anak, pero ramdam ko yung sakit na nararamdaman ni ate nung mahiwalay siya sa mga anak niya. Sana naman hindi yun mangyari sa akin. Huwag kang matakot. Masipag ang asawa mo at hindi niya hahayaang matulad kayo sa ate niya. Sa bagay nga po, wala na akong mahihiling pa kay Enzo. Nagpapasalamat nga ako sa iyo, Iha, dahil binago mo ang anak ko. Nawala ang pagkabarumbado niya. Ayun nga lang, ang ate naman niya ang nagbago ng ugali. Mahirap naman po kasi ang makialam sa kanila. Wala siyang ibang pinakikinggan kundi ang asawa niya. Kita ko sa mukha ni Nanay Ali ang lungkot. Hindi ko rin naman siya masisi. Sino ba namang ina ang gusto na ang anak malagay sa alanganin? Sa pagsulyap ko sa may pintuan ng kwarto, nakita ko na bahagya yung nakaawang at nakasilip si Sam. Akmang hahakbang ako palapit nang magsara yun. Nagkibit balikat na lang ako. Kinabukasan ako na lang ang nagpresenta na pumunta sa palengke. Ayaw kasi ng magkakapatid na ako maiiwan para magbantay sa kanila. Pagdating ko nandun na ang kotse ng bilas ko. Nadatnan ko siyang naglilinis. Ngumiti naman siya sa akin. Galing ka na pala sa palengke. Maaga akong pumunta kanina para hindi na ako abutan ng init. Ako kasi kahit anong oras pwede mamalengke. May sasakyan naman kami. Mabuti nga kayo, nakapagpundar na ng sasakyan. Malaking tulong din kasi yan Di ba malaki naman na sahod ni Bayaw? Bakit hindi pa kayo kumuha ng sasakyan? Hindi namin priority ang pagkuha ng sasakyan. May pinag-iipunan kasi kami Pwede nyo naman sigurong pagsabayin Madali lang naman ang paghuhulog. Etong sa amin nga, 2 taon na lang, matatapos na. Meron pa kaming pinag-aaral na 3 niyan. Sa private school pa sila pumapasok niyan. Wala pa naman kayong anak Plano rin namin yan, pero hindi muna ngayon. Siguro, bahay ang pinag-iipunan nyo, no? Maganda nga kung ganun. Dahil hindi naman tama na makipisan pa kayo kay Nanay Ali. Kaya lang naman kami dito tumira dahil walang kasama si nanay. Nag-aalala si Enzo na maulit na naman yung nangyari dati. Na walang nakaalam ng nangyari sa kanya. Hindi na naman naulit yun. At saka nandito naman ako natitingin sa biyanan natin. Okay lang naman kay inay na dumito muna kami. Tuwang-tuwa nga siya Ang kaso nga, ayaw ni Virgie na nandiyan kayo. Bakit naman ayaw ni Ate Virgie? Hindi ko alam.
Baka ang ibig niya sabihin, may asawa na si Enzo kaya tama lang na bumukod na kayo. Sana naman, maintindihan niya na walang ibang magmamalasakit sa nanay niya kundi kami. Dapat pa nga siguro magpasalamat siya eh. Nandito nga kasi ako. Nabanggit nga ni inay na kahit magkatabi lang ang bahay niyo, hindi mo man lang siya binibisita. Tako, hindi totoo yan. Tuwing pagkahatid ko sa mga bata sa eskwelahan, lagi ko siyang sinisilip. Siya itong laging wala kaya hindi niya alam. O sige kuya, maiwan na kita ah. Aayusin ko pa kasi itong pinamili ko eh. Sige. Bigla tuloy nasira ang araw ko sa pakikipag-usap ko sa bilas ko. Hindi na nahiya na harapan niyang sinabi na ayaw niya kaming tumira dito. Tingin ko sa kanya merong itinatago na ayaw naming malaman. Kinalma ko na lang ang sarili ko at isinantabi muna ang nararamdaman kong inis sa kanya. Isang gabi narinig kong may kausap sa cellphone si Nanay Ali sa may veranda. Parang si Ate Virgie ang kausap niya at meron silang pinagtatalunan. Hinintay ko muna na matapos ang pag-uusap nila bago ako lumapit. Ay nako, itong batang ito Mabuti pang wag na lang siyang tumawag sa akin kung aawayin lang ako. Nay, si Ate Virgie po ba yung kausap niyo? Oo, iha. Nagsumbong pala sa kanya si Sam. Ayun, galit na galit sa akin. Ha? Ano naman po ang isinumbong ni Sam sa nanay niya? Nag-uusapan daw natin siya. Naalala ko nga po na nakasilip si Sam sa atin nung nag-uusap tayo. Kabata-bata pa niya marunong na siyang magsumbong. Ganun talaga ang batang yon. Kaya minsan, ayokong nandito sila sa bahay ko. Huwag niyo po sanang mamasamain Pero sa tingin ko, hindi pinapangaralan ni Kuya Philip ang mga anak niya. Kapag pinagsasabihan ko naman kasi ang mga bata, ako pang lumalabas na masama. Kung ayaw po nilang pinakikialaman niyo sila, huwag na lang silang humingi ng pabor sa inyo. Huwag niyo nang alagaan ng mga anak nila kapag may lakad si Kuya Philip. Baka sakali po na maisip nila na importante rin kayo. Tama ka, iha. Sa totoo lang, mula nang dumating kayo, kahit papaano gumaan ang buhay ko. Yun naman po ang dahilan kung bakit kami lumipat dito Kaya please po, relax lang kayo, ha? Kasi sa tuwing tumatawag si Virgie, inaaway ako dahil sa sumbong ng asawa at mga anak. Para bang hindi niya ako nanay kung pagsalitaan. Di ba nga, sabi niyo po, malaki ang impluwensya ng asawa kay ate. Lalo tuloy akong naiinis sa lalaking yun. Hayaan niyo na lang po sila. Mula nang lumipat kami sa bahay na yun, kami na ang gumagastos na mag-asawa. Sinabihan na lang namin si Nanay Ali na ipunin na lang ang pensyon niya. Noong una ayaw ng matanda pero bandang huli nakumbinse rin namin. Maliit lang naman kasi ang pensyon niya at dun pa kinukuha ang pambili niya ng gamot. Inakala pala ng bilas ko na ang biyanan namin ang gumagastos sa bahay. Kaya minsang nasa garden ako, nagpasaring na naman siya sa pagtira namin sa bahay ng biyanan namin. Ang laki na siguro ng ipon nyo, no? Sapat lang naman. Kami kasi, walang naiipon. Puro kasi palabas ang pera namin. At least, meron kayong nagagastos at hindi nyo kailangang mangutang sa ibang tao. Oo naman. Hindi naman kasi kami nagpapakargo sa iba. Hindi ganun kakapal ang mukha namin ni Virgie. Parang may laman yata yung sinasabi mo Diretsahin mo na nga ako. Matagal na ako nagtitimpi sa inyo. Hindi ba kayo marunong mahiya? Lumapit kayo dyan para makalibre ng gastos. Dyan nga naman sa bahay na yan, libre na kayo sa lahat. Yan ba ang ipinuputok ng butsi mo, ha? Akala mo, si Nanay Ali ang gumagastos sa bahay na yan? Hindi ba? Para sabihin ko sa'yo, Kuya Philip, mula nung lumipat kami rito, kami na ang gumagastos. Hindi naman siguro lingid sa'yo na maliit lang ang pensyon ng biyanan natin.
Huwag mo kaming itulad sa'yo na buong buhay na lang umaasa sa asawa, imbis na ikaw ang magtaguyod sa pamilya nyo. Ano ba pakialam mo? Eh ikaw, ano bang pakialam mo sa pagtira namin dito? Wala akong pakialam. Si Virgie nga kasing ayaw na nandiyan kayo. Paano kasi? Wala ka nang ginawa kundi sulsulan ng asawa mo. Kung ano-ano rin ang isinusumbong mo. Natural, dahil nagtatanong siya sa akin. Imbis na isipin mo ang kapakanan ng asawa mo sa ibang bansa, gusto mo pa, meron pa siyang alalahanin. Palibhasa kasi, hindi mo naranasan ang magtrabaho, kaya wala kang ideya kung gaano kahirap ang sitwasyon ng asawa mo. Huwag mo nga akong tinatalikuran, ha? Ayokong mag-aksaya ng panahon sa isang lalaki na puro yabang lang. Pumasok na lang ako sa loob ng bahay. Gusto ko sanang magsumbong kay Enzo pero naisip ko na sarilinin ko na lang muna ang nangyari. Ayoko naman ako pa ang dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Kung ako iniisip ko ang kapakanan ng pamilya, kabaliktaran naman ng bilas ko. Nang mismong araw na yun, nagsumbong siya sa asawa. Tumawag naman si Ate Virgie sa nanay niya. Galit na galit ito at inuutusan ng biyanan ko na paalisin kami sa bahay dahil kung hindi na raw niya padadalhan ng nanay niya. Tumigil ka nga, Virgie! Wala kang karapatan na utusan ako, ha? Anong pinapadala mo? Mula na magtrabaho ka dyan, ni 5, wala akong natatanggap sa'yo. Ako pa ngang pinalalabas mong sinungaling, ha? Tanungin mo ang asawa mo kung saan napupunta. Wag mo na ulit akong tatawagan kung pagsasalitaan mo lang ako ng hindi maganda. Nay, pasensya na po kung dahil sa akin eh. Wala ka namang kasalanan. Sinagot mo lang naman ang mayabang na yon. Kaya pala, ganun na lang makautos sa akin si Virgie. Akala niya, natatanggap kong mga padala niya. Kailangan kong kausapin niyang si Philip. Nakita ko pong umalis silang mag-aama kanina. Duwag talagang lalaking yun. Alam niyang kakausapin ko siya kaya tumakas na naman. Gawain na niya talaga yun. Sigurado sa mga magulang niya siya pupunta at magpapalipas na naman ng ilang araw. Hindi ko akalain na ganun kalala ang ugali ng bilas ko. Tama nga, kapag nakasama mo na ang isang tao, tsaka mo lubos na makikilala ang tunay nitong ugali. Ay, siya nga pala, Iha. Huwag mo na lang sana itong babanggitin kay Enzo, ha? Itong nangyari na to sa bahay. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Wala naman akong balak na magsumbong sa asawa ko eh. Ayoko naman kasi na lumaki palalo ang gulo. Mabuti ka pa, ganyan mag-isip. Hindi ka tulad ni Philip. Mabilis pa sa 4:00 nagsumbong sa asawa sabay takas. Hindi po porke umalis siya, matatakasan na niya ang ginawa niya. Lagi ko na lang kasing iniisip si Virgie, kaya hindi ko makumpronta ang asawa niya. Pero si Philip, wala man lang pakialam sa kanya. Naaawa nga ako dahil umiiyak siya habang kausap ako kanina. Pagod na nga daw siya at kaunti lang ang tulog. Masamang balita pa ang maririnig niya. Dapat po, ang sisihin niya si Kuya Philip. Yun nga ang sabi ko. Pero ipinagtatanggol pa rin niyang asawa. Dapat siguro nakakapag-relax po kayo. Kapag po umuwi si Enzo sa Sabado sasabihan ko po na mamasyal naman tayo. Sige, Iha. Gusto ko yan. Tsaka, pwede ba nating dalawin ang puntod ng tatay nila Enzo? Oo naman po. Wala naman pong problema Matutuwa pa nga po si Enzo niyan. 2 araw bago umuwi ang bilas ko. Masaya pa sila ng mga anak niya nang dumating. Nasa may veranda naman kami noon ni Nanay Ali. Kung titingnan, nakala mo wala itong nagawang kasalanan. Lihim na lang akong napapailing. Seryoso naman ang biyanan namin at halatang nagtitimpi lang. Nang akmang papasok na ang mag-aama, pinigilan nito ang manugang. Humarap naman si Kuya Philip kasama ang 3 bata na para bang nagpapakampi sa mga to. Papasukin mo na ang mga apo ko sa loob ng bahay. Ano po bang sasabihin niyo sa akin?
Ang sabi ko, papasukin mo ng mga bata sa bahay ninyo. Ayokong marinig nila ang anumang pag-uusapan natin. O baka naman, gusto mo pang magpakampi sa mga anak mo. Mga bata, narinig nyo naman si Lola. Pumasok muna kayo sa bahay. Sam, ayusin mo na yung mga dala natin, ha? Ayan, wala na po ang mga bata. Ano po ba yung sasabihin nyo? Talaga bang hindi mo na ako nirerespeto bilang biyenan mo, ha? Hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Kaya pala ganun na lang ang tonong ginagamit sa akin ni Virgie. At kulang na lang, utusan ako dahil akala niya yung perang ipinadadala niya na para sa akin ay nakukuha ko. Kasi po, Nay, Huwag mo nang tangkain pa na magpalusot. Ang kapal pa ng mukha mo na panay sumbong ka kay Virgie. kaya lang naman po ako nagsumbong kay Virgie dahil hindi ko nagustuhan ang mga pangiinsulto ni Joanne sa akin. Mula nung dumating sila mag-asawa akala mo kung sino na sila. Bakit? Naiinsulto ka ba? Kahit papaano sila, hindi pa bigat na katulad mo. Naging 3 na ang anak ninyo, hindi ka pa rin nagbabago. Sabihin mo kay Virgie na wala kang ibinibigay sa aking pera. Tawagan mo ngayon si Virgie. Mamaya na lang po. Ngayon na, ito ang cellphone ko. Tawagan mo na siya. Ayoko na dahil sa pera, mag-aaway kaming mag-ina. Nay naman, maliit na bagay lang naman po yun Ibibigay ko naman po sa inyo yung pera. Huwag ka nang marami pang sinasabi. Tawagan mo na ngayon ang asawa mo. Dahil kung hindi, palalayasin kita sa bahay ninyo. Huwag mong kalilimutan na ang kinatitirikan ng bahay ninyo ay pag-aari ko pa rin. Walang nagawa si Kuya Philip kundi tawagan ng asawa niya. Napilitan din ng Bilasco na aminin kung saan niya dinadala ang pera na para sana sa biyenan namin. Dinig namin ang galit na boses ni Ate Virgie. Marami pa tong sinabi sa asawa bago tinapos ang tawag. Masaya na po ba kayo na dahil sa inyo, kaya kami nagkakagulong mag-asawa ngayon? Sisihin mo yung ugali mo na meron ka. Pinapalampas ko lang ang mga ginagawa mo dahil kay Virgie. Pero sa pagkakataong ito, hindi na. Maiwan ko na po kayo. Aasikasuhin ko pa ang mga anak ko. Kinagabihan, pumunta ulit ang Bilasco sa bahay namin. Humingi siya ng dispensa sa biyenan namin at maging sa akin. Napag-isip-isip daw niya ang mga maling nagawa. Sana daw mapatawad na namin siya. Natuwa naman si Nanay Alice sa kanya. Pero ako, ibang kutob ko sa inaarte niya. Pakiramdam ko, pakitang tao lang ang ginagawa niya. Lalo na ng mga sumunod na araw na hindi kami pinapansin ng mga anak niya. Kahit ako nagulat ng irapan ni Sam ang kanyang lola. Nang sundan ko ang dalagita para sana pagsabihan, narinig kong nagtatawanan pa ang mag-ama. Mukhang si Kuya Philip pa talaga nagtuturo sa anak kung paano maging bastos sa kanilang lola. Sinarili ko na lang muna ang nalalaman ko. Hanggang dumating na si Enzo at sinabi kong gusto kong ipasyal ang nanay niya. Kung gusto nyo mag-camping na lang tayo. Ayos lang yan sa akin. Namimiss ko na nga rin ang mag-camping Gusto ko yan, anak, para maiba naman. Hihiramin ko na lang yung sasakyan ni Insan para may magamit tayo. Dala-dalawa naman ang sasakyan nun Sabihan nyo lang ako kung anong mga dadalhin natin na pagkain at ako nang bahala. Sige, maiwan ko na muna kayo. Titignan ko lang ang pinakukuluan kong baka. Sige po, Nay. Ipagluluto ka raw ni Inay ng paborito mong nilaga. Yan ang isa sa mga namimiss ko kay Nanay Ay, siya nga pala. Kamusta kayo dito sa bahay? Ayos naman. Hindi ba tumatawag sa'yo si Ate Virgie? Hindi ko pa pala nababanggit sa'yo na blinak niya ako sa messenger. Nagtalo kasi kami nung huling tumawag siya sa akin Oh, ano naman ang pinagtalunan nyo? Huwag mo na lang mababanggit kay Inay Gusto niyang umalis tayo sa bahay na to. Parang gustong angkinin ni ate ang bahay at lupa namin dahil siya daw ang mas may karapatan dahil siya ang panganay. Nag-aral naman ng ate mo, pero parang hindi niya ginagamit.
Paano nga kasi sinusulsulan ng asawa? Wala na siyang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa bayaw kong inutil. Gusto ko na ngang kausapin eh. Kaya lang pagdating ko biglang pumasok sa loob ng bahay nila. Hindi yun haharap sa'yo. Dahil alam niyang may nagawa siyang kasalanan sa'yo. Hindi man ngayon pero kailangan mag-usap kami. Dadalawa na nga lang kami magkapatid ni ate. Ayokong magkalayo pa ang loob namin nang dahil lang sa kanya. Iba nga kasi ang ugali ng bayaw mo. Sobrang kapal ka mo ng mukha niya. Kinabukasan pagkatapos ng almusal namin tsaka kami lumakad. Wala rin ang mag-aama at nauna pang umalis sa amin. Akala siguro ni Kuya Philip sa bahay lang maglalagi ang asawa ko kaya umiwas siya. Bago kami nagpunta sa campsite, dinalaw muna namin ang puntod ng ama ni Enzo. May 1 oras din kami doon bago umalis. Nag-overnight kami sa campsite at nakita ko naman na nag-enjoy si Nanay Ali. Ay, salamat mga anak. Dinulan ninyo ako sa napakagandang lugar na ito. Ulitin po natin to sa susunod, Nay. Oo ba? Sana kasama na natin ang ate mo at ang mga apo ko. Ay, malabo po yan sa tingin ko. Hindi naman mahilig si Kuya Philip sa mga ganito eh. Sa bagay nga. Tsaka, mas gusto nilang kasama ang pamilya ni Philip kesa sa atin. Malamang doon sila nagpunta. Nakakausap niyo po ba si ate? Oo, pakiramdam ko nga may problema ang ate mo na ayaw niyang sabihin. Gusto ko sanang ibalik yung dati na lagi kaming nagkakausap. Kaya lang, lagi daw siyang busy. Baka kasi pati pakikipag-usap sa inyo ipinagbabawal ng asawa niya. Nanay ako, walang masama kung mag-uusap man kami ni Virgie. Meron nga pala akong ibabalita sa inyo. Pasensya na kung puputulin ko muna ang pag-uusap niyo Nung 1 araw ko pa kasi ito nalaman. Hinintay ko lang ang pagkakataon na ito. Ha? Anong ibabalita mo sa amin ni Nanay? Palagay ko magandang balita yan. Aba, iba ang kislap ng mga mata mo at ngiti. Ganun na nga po. Sabihin mo na, mahal. Huwag mo na kaming bitinin. Nalaman ko na buntis na ako. Magkakaanak na tayo, Enzo. Ha? Buntis ka? Ay, sa wakas! Magkakaapo na rin ako sa inyo. Ano ka ba, Enzo? Hoy, natulala ka na dyan. Yes! Sa wakas, magiging tatay na rin ako! Dinabati ko kayo. Yun lang ang masasabi ko. Dahil alam ko naman na magiging mabuti kayong mga magulang. Salamat po, Nay. Kailangan siguro mag-uwian na ako para pagdating ko maalagaan kita. Huwag kang ang OA dyan. 2 buwan pa lang naman itong tiyan ko Kaya ko naman ng sarili ko. Tama naman ang asawa mo, Iha. Mabuti na yung lagi mo siyang nasa tabi. Di bali nang mahirapan ako sa pag-uwi. Basta araw-araw kitang nakikita. Ikaw ang bahala. Inaalala ko lang kasi na gabi ka na makakauwi. Tapos, kailangan maaga ka pa ring aalis ng bahay. Sabihan mo lang ako kung anong mga hinahanap mong pagkain, ha? Minsan kasi may mga buntis na maselan. Sa tingin ko naman po wala akong hinahanap na pagkain. Hindi nga ako nakakaramdam ng hilo at pagduduwal na karaniwang nararamdaman ng buntis. Kaya ako lang po naisipan mag-pregnancy test dahil 2 buwan na po akong hindi nagkakaroon. Sa palagay ko po, swerte ang pagtira namin sa bahay niyo, Nay. Hindi talaga ako nagkamali sa desisyon ko na sa araw na yun na lang sabihin. Mas naging maalaga at malambing si Enzo sa akin. Maging ang biyanan ko, lagi akong pinapaalalahanan sa mga dapat at hindi ko dapat gawin habang nagdadalang tao ako. Naaawa lang ako sa asawa ko dahil lagi siyang uwian sa bahay. May naisip tuloy akong solusyon para hindi na siya mahirapan sa pagbiyahe. May ilang taon na rin mula nang maibenta ang lupa namin na minana ko sa tatay ko.
Dahil dalawa lang naman kami magkapatid, malaki-laki rin ang perang pinaghatian namin. Naisip kong bumili ng sasakyan. Sigurado ka ba? Oo naman. Ayoko kasing nahihirapan ka sa pagbabiyahe mo. Tsaka makakatulong din naman yun sa atin eh. Nakakahiya naman na pera mo pang gagamitin natin. Ano, mag-asawa naman tayo. Ang pera ko, pera mo na rin. O sige, basta ako nang bahala sa bahay natin at sa iba pa nating kailangan. Tingnan mo nga, 2 linggo ka palang nag-uuwian. Pumayat ka na. Kulang din kasi sa tulog eh. Pero kapag may sasakyan na tayo, hindi na ako laging nagmamadali. Tama bang narinig kong kukuha kayo ng sasakyan? Opo, Nay. Ang akala ko ba bahay ang priority ninyo? Si Joanne naman po ang bibili. Yung perang pinagbentahan ng bahay at lupa nila ang gagamitin namin. Ganun ba? Makakasakay naman ba ako kung sakali? Oo naman po. Salamat naman kung ganon. Kasi sa sasakyan ng ate mo, ni minsan hindi pa ako nakakasakay. Lagi na lang ang kamag-anak ni Philip ang hinahayaan niyang sumakay. Ate mo naman ang naguhulog. Ay, napakakapal talaga ng bayaw ko para pagdamutan kayo. Kapag po may sasakyan na tayo, kahit saan nyo gustong pumunta makakapunta na tayo. Madalas lang naman na sa palengke ako pumupunta Ihahatid pa rin po namin kayo. Tuluyan na ngang lumayo ang mga bata sa amin. Kahit kasi tawagin namin sila para magmerienda, hindi sila pumupunta. Minsan narinig ko pang sinabi ni Sam sa lola niya na ang lolo at lola lang daw nila sa side ng amang tinuturing nilang kamag-anak. Balak ko sanang pagsabihan ng bata pero pinigilan ako ng biyanan ko. Bastos po ang batang yun eh. Hindi tama na pagsalitaan niya kayo ng ganon. Hayaan na lang natin. Si Virgie na lang ang kakausapin ko. Pasalamat nga sila. Nagkaroon sila ng mabait na lola. Iba na talaga ang ugali ng mga kabataan ngayon. Palagay ko po, tinuturuan din ng ama. Hindi naman siguro, Iha. Narinig ko po minsan si Kuya Philip Talaga? Pambihira naman siya. Wala na ngang trabaho. Hindi pa maturuan ng magandang asal ang mga anak. Kung ayaw po nila na pumunta rito sa bahay para magmerienda, wag na lang natin silang pilitin. Ipaaalam ko pa rin ito kay Virgie. Bahala na kung paniwalaan niya ako. Matinding pagtatalo ang naganap sa pagitan ng mag-ina. Hindi kasi naniwala si Ate Virgie sa sumbong ng nanay niya. Sumama naman ang loob ng biyanan ko dahil sa masasakit na salitang binitiwan ng anak. Nadatnan ko pang umiiyak si Nanay Ali sa sala habang hawak ang cellphone niya. Hindi po ba naniwala sa inyo si Ate Virgie? Hindi lang yun. Parang hindi niya ako nanay. Pagkatapos ko siyang dalhin ng 9 na buwan sa sinapupunan ko, inalagaan at pinag-aral. Ito pa ang igaganti niya. Ang sigawan ako, dadaig ko pang ibang tao. Wala na po akong ibang naiisip kundi pansamantalang putulin niyo muna ang ugnayan sa kanila. Maiisip din po niya balang araw ang mga mali niyang sinabi sa inyo. Wala na talaga siyang ibang pinaniniwalaan kundi ang asawa niya. Naaawa man ako sa kanya dahil alam ko na pinipirahan lang siya ng asawa at pamilya nito. Siya naman ang bulag sa pagmamahal dito. Hindi niya makita ang mga mali ni Philip. Bulag na nga po siya sa pagmamahal. Hindi na niya naiisip na naliligaw na ng landas ang mga anak niya. Magpapahinga na muna ako at sumikip kasi ang dibdib ko. Nay, gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Teka lang tatawagan ko si Enzo. Huwag na, Iha. Ayos lang ako. Pahinga lang ang kailangan ko. Sigurado po ba kayo? Oo naman.
Kahit anong pilit ko, ayaw talagang magpadala sa doktor ni nanay. Binantayan ko na lang siya sa silid niya hanggang makatulog siya. Hindi naman ako mapakali hanggat hindi ko nakakausap si Kuya Philip. Kaya lumabas ako para harapin siya. Nagkataon namang nasa labas siya ng bahay at may kausap sa cellphone. Nang makita ako, agad na siyang nagpaalam sa kausap sa kabilang linya. May kailangan ka? Sumama ang pakiramdam ni inay dahil sa pagsagot-sagot ni Sam sa lola niya. Ayun ba? Bata lang yung anak ko. Sana hindi na lang pinansin ng inay. Akala mo yata, hindi namin alam na tinuturuan mong maging bastos ang mga anak mo sa amin? Hoy, huwag mo akong pagbibintangan ha. Narinig ko kayo mismo ng anak mo. Itatanggi mo pa ba? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Basta ang alam ko lang, kayo tong pumapatol sa bata. So kami pa pala ang masama, ganun ba? Dahil sa maling tinuturo mo, nagkasagutan ng mag-ina. Gusto mo ba silang tuluyang magkasira, ha? Hindi ko na problema yun. Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Pwede ba, Joan? Tigilan mo ako. Pagod ako. Tapos dumadagdag ka pa. Wow! Saan ka napagod? Buong buhay mo naman, hindi ka naghahanap buhay. Palamunin ka lang ng asawa mo. Pati pamilya mo, nakikinabang sa pinagpagura ni Ate Virgie. Ikaw, sampid ka lang naman sa pamilyang to eh. Kaya itiko mo na lang yung bibig mo. Dahil kung hindi, lahat ng sinabi mo at sasabihin pa, makakarating kay Virgie. Di magsumbong ka. Diyan ka naman magaling eh. Wala rin akong pakialam. Sabi mo nga, sampid lang ako sa pamilyang ito. Ibang klase ka rin, no? Saan ka ba napulot ni Enzo? Para kasing hindi ka bagay sa kanya eh. Daig mo pa kasi yung babaeng palengkera. Palengkera pala ha? Sige, sasabihin ko yan kay Enzo. Hintayin mo kung anong magiging reaksyon niya. O ano? Tumahimik ka? Para yatang biglang umurong yung dila mo. Natatakot ka no? Isa pa yan sa katangian mo, ang pagiging duwag. Ikaw tong basta na lang lumapit sa akin eh. Tapos ikaw pa tong mananakot? Kung ayaw ng mga anak mo sa lola nila, ayos lang. Hindi naman sila kawalan eh. Meron na namang magiging apo ang lola nila. Anong ibig mo sabihin? Buntis kasi ako. Binabati kita. Abay, matagal na rin naman kayong magkasama ni Enzo ah. Wala man lang akong maramdamang senseridad sa pagbati niya. Tahimik na lang akong tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Nang balikan ko ang biyanan ko, mahimbing pa rin siyang natutulog. Nang mga sumunod na araw, kita pa rin na malungkot si Nanay Ali. Alam kong dinaramdam pa rin niya ang naging pagtatalo nila ng anak. Kahit nasa veranda kami, hindi na rin kami pinapansin na mag-aama. Minsan pa nga parang nangiinggit pa ang mga yon kapag pupunta sa kabilang pamilya. Madalas kasi silang magparinig. Huwag nyo na lang po silang pansinin. Silang mag-asawa naman ang aani balang araw sa ugali ng mga anak nila. Darating din ang panahon na sila rin ang gaganyanin ng mga batang yan. Mas masakit ho yun sa magulang. Masakit naman sa akin bilang lola na hindi sila pansinin. Ang problema nga po, hindi na nila kayo nire-respeto. Kung ang tinuturing lang nilang kapamilya, yung sa tatay nila, wala na po tayong magagawa. Oo nga. Yan ang lagi kong sinasabi noon kay Virgie. Iba ka ako kapag ang ina ang hindi gumabay sa mga anak. Pag uwi po niya, sigurado akong magugulat siya sa resulta ng pag-alis niya. Minsan, nababaliwala rin ang pagkita ng pera kung hindi naman lumaking mabubuti ang mga anak. Ay, mabuti ka pa. Malawak ang pag-iisip. Marami lang po akong napulot na mga pangaral kay tatay nung nabubuhay pa siya. Tuwing binabanggit mong tatay mo, punong-puno ng pagmamahal at respeto. Siguro, responsable at mabait siyang ama. Sayang nga lang, hindi na kami nabigyan ng pagkakataon na magkakilala.
Mabait po talaga si Itay. Buong buhay niya, ibinuhos na lang niya sa amin pagkatapos nilang maghiwalay ni Inay noon. Kaya tingin ko, hindi na kita kailangang gabayan pa. Magandang pagpapalaki sa'yo ng itay mo. Kailangan ko pa rin po ang gabay niyo, lalo na sa pagbubuntis ko. Marami pa akong hindi alam. Huwag ka mag-alala. Aalalayan kita hanggang manganak ka. Sabihan mo lang ako kung ano pang mga kailangan mo. Para na rin ako nagkaroon ng pangalawang ina sa katauhan ng biyanan ko. Kaya nasasaktan din ako kapag nakikita ko siyang umiiyak at nalulungkot. Hindi man lang naisip ng bilas ko na swerte sila sa matanda at hindi ito katulad ng ibang mga biyanan. Ilang araw nang wala ang mag-aama sa kanila. Kaya ako nasabi dahil wala ang kotse nila. Kaya ko lang napansin dahil lagi akong nasa labas ng bahay para magpaaraw. Excited na rin ako dahil ilang araw na lang darating na rin ang kotseng binili namin. Inayos na nga ng biyanan ko ang gilid ng bahay. Inalis niya doon ang mga lumang gamit para hindi maging sagabal. Hindi ka ba papasok? Mainit na ang sikat ng araw sa balat. Maya-maya po, Nay. Wala pa rin pala ang mag-aama mo. Ilang araw na ba silang wala? Pang-apat na araw na po ngayon na wala ang sasakyan nila dyan. Baka may okasyon sa partido ni na Philip. Tumatagal kasi sila doon kapag may okasyon. Nay, ni minsan po ba inimbita kayo ng pamilya ni Kuya Philip? Maliban nung kasal ng dalawa, hindi na ulit ako nakatungtong sa kanila. Kahit nung nandito pa ang ate Virgie mo, hindi naman niya ako isinasama. Mabuti ka pa nga nun. Birthday at binyag ng pamangkin mo inimbita mo ko. Siyempre naman po, parte na kayo ng pamilya namin. Ay, halik ka na sa loob. Mahapdi na talaga sa balat ang init. Sige po, kapag pala dumating na yung sasakyan, gusto kong pumunta kay na Kuya Jonathan. Sumama po kayo Sigurado na magugustuhan niyo yung bago nilang tinitirhan. Lumipat na pala sila ng bahay? Doon po kasi sa dati, umuupa lang sila. Kailan daw ba ilalabas sa kasa yung sasakyan? Kung hindi raw po bukas, sa makalawa, meron lang po kasing inaasikaso si Enzo sa trabaho. Saktong 5 araw dumating na rin ang kotse na napili naming mag-asawa. Dumiretso na rin kami sa simbahan para ipabless yun sa kakilalang pari ni Nanay Ali. Kumain na rin kami sa labas para selebrasyon na rin. Pag-uwi namin wala pa ring tao sa kabilang bahay. Mga kapitbahay namin ang unang nakaalam. Naalam ko agad na totoo ang saya nila para sa amin. Hindi ka ba napagod? Hindi naman. Bakit mo naman naitanong? Hawak mo kasi ang tiyan mo Medyo nanigas lang ang tiyan ko. Pero ayos lang naman ako. Siya nga pala, kailan pa wala ang mag-aama? Pang-5 araw na ngayon. Kung tatanungin mo ko kung saan sila nagpunta, hindi namin alam. Dahil hindi naman sila nagpapaalam tuwing aalis sila. Kahit nakikita nila kami sa may veranda. Tumatanda talagang paurong yung bayaw kong yun. Hindi na rin namin sila pinakikialaman. Dahil sa ipinapakita ng mga pamangkin mong kabastusan sa nanay mo. Wala naman kasi silang matututunan sa tatay nilang makapal. Anong ituturo nun na maganda? Kawawa pa rin syempre ang mga bata. Dadalhin kasi nila yun hanggang paglaki At yun din ang sasalamin sa mga magulang nila. Di anihin nila. Wala naman dapat sisihin kundi sila rin Pwede bang sa araw na wala kang pasok dalawin naman natin si Kuya Jonathan? Oo naman, isama natin si Inay. Sinabihan ko na siya. Sa pang-6 na araw may tumigil na kotse sa tapat ng gate. Akala ko may bisita kaya lumabas ako para tingnan. Pero ganun na lang ang gulat ko nang bumaba si Kuya Philip at mga bata. Kahit nakita nila ako na nakatayo sa labas ng bahay ni hindi man lang sila sumulyap sa akin. Tuloy-tuloy lang sila sa bahay nila. Nagtataka man nagkibit balikat na lang ako at saka pumasok na ulit sa bahay.
Mag-isa lang ako ng mga sandaling yun. Dahil nasa palengke ang asawa ko at biyanan. Makalipas ang 1 oras, dumating na rin ang mag-ina. Ako mismo ang nagbukas ng gate. Isinasara ko na ang gate nang biglang lumabas sa bahay nila ang mag-aama. Puno ng pagkamangha at kuryosidad ang mga mukha nila habang nakatitig sa kotse. Hindi na rin namin sila pinansin. Noong gabi, nasa labas si Enzo dahil nagyoyosi nang lumapit ang bayaw niya. Kanino mo to nahiram? Buti pumayag na overnight dito. Hindi mo ba nakikita na bago lang yung plaka? Anong ibig mo sabihin? Kumuha kayo? Binili namin. Talaga? Saan naman kayo kukuha ng pera? Oh, may nakakatawa ba? Wala naman. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang pinsan namin ni ate na si Brent. Siya kasi ang naging ahente namin. Bakit nga pala naisipan niyong bumili? Akala ko ba hindi yan ang priority niyo? Lahat naman pwedeng magbago. Oo nga pala, nasaan ang kotse niyo ni ate? Ha? Nandun sa bahay ng mga magulang ko. Kumusta na nga pala si ate Virgie? Hindi pa kami nagkakausap eh. Hindi mo man lang siya kinukumusta? Baka naman kapag hihingi ka ng pera at saka mo lang siya maaalalang kumustahin. Lagi naman niyang kausap yung mga bata. Iba rin kapag kinukumusta mo siya. Ikaw ang asawa eh. Sige, mamaya tatawagan ko siya bago matulog. Ibang klase ka rin no? Kung hindi ko pa sinabi, hindi mo pa talaga maiisipan na tawagan si ate. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ng OFW? Yung mawalay sa mga mahal mo sa buhay? Dapat nga ikaw yung nandun at hindi si ate Virgie. Siya naman ang nagdesisyon na mag-abroad eh, hindi ako. Sabi ko nga, dito na lang siya magtrabaho. Naliliitan kasi sa sahod. Dapat naman kasi ikaw ang naghahanap buhay, hindi siya. O kaya pareho kayong magtrabaho. Gustuhin ko man, wala namang magbabantay sa mga bata. Sus, dati naman nag-aalok si inay na siya na lang muna mag-aalaga sa mga anak ninyo. Pero matigas talaga ang mukha mo na hindi magtrabaho. Wala akong pakialam kung ano opinion mo sa akin. Basta nagkakaintindihan kami ni Virgie. Oras na matauhan ng kapatid ko, siguradong sa kangkungan ka pupulutin. Pwede ba, bayaw? Hindi ko kayo pinakikialaman ha, kaya huwag mo rin kaming pakialaman. Bakit ka lumapit sa akin kung ayaw mo palang pinapakialaman? Gusto ko lang namang malaman kung kanino tong kotse. Ngayon alam mo na, ayoko nang lalapit ka pa sa amin. Kala mo yata hindi ko alam ang pambabastos ng mga anak mo kay inay. Mga bata lang naman yun eh. Bakit ba pinalalaki niyo pa? Palibhasa kasi nagmana sa'yo, kaya okay lang na maging bastos. Ayoko makipagtalo sa'yo. Mabuti pa, papasok na ako sa bahay. Bago tumalikod si Kuya Philip, sinulyapan pa niya ang kotse na may inggit sa mga mata. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ng asawa ko. At naiiling na lang na pumasok na rin sa loob ng bahay. 1 linggo na mula nang makauwi ang mag-aama, wala pa rin ang sasakyan nila. Hindi rin pumapasok ang mga bata sa eskwelahan na labis na ipinagtataka ng biyanan ko. Gusto sana niyang tanungin si Kuya Philip pero pinigilan ko siya. Hayaan nyo na lang po. Baka mamaya kayo na naman ang mapasama. Tatanungin ko lang naman. Ang mahal kaya ng tuition fee ng mga apo ko, tapos hindi niya papapasukin. Naiintindihan ko po. Pero may tatay naman sila Siguro naman alam niya yun. Para naman kasing walang pakialam ang tatay nila. Sa inyo po yata yung tumutunog na cellphone Oo nga. Sino kayang tumatawag? Sagutin niyo na po. Mukhang importante. Oh, si Virgie. Hello? Napatawag ka. Akala ko ba ayaw mo na akong makausap kahit kailan? Matagal din na naging pag-uusap ng mag-ina. Sa naririnig ko, mukhang galit na naman si Ate Virgie. Minsan naiisip ko pinaglihi ba siya sa sama ng loob. Wala kasi akong maalala na hindi siya galit tuwing nakikipag-usap. O sadyang nakakapagod lang ang buhay DH sa ibang bansa. Kung nahihirapan na siya, sana umuwi na lang siya. Mahirap man ang buhay dito kahit papano kasama niya ang pamilya niya.
Sa dami ng iniisip ko, hindi ko na namalayang tapos na pala makipag-usap ang biyanan ko. Ano po ang nangyari? Matagal na palang hindi nakabayad sa eskwelahan ng mga apo ko. Hindi sila nakapag-exam nung nakaraan. At hindi lang yon, nabangga din pala ang sasakyan nila. Huwag niyo pong sabihin na kaya nagagalit si Ate Virgie. Dahil sa inyo niya sinisisi ang lahat? Ay ang sumbong daw kasi ni Philip, humihingi siya ng tulong sa atin. Hindi man lang daw natin siya kinikibo. Ibang klase rin naman si Kuya Philip, no? Para lang makapaghugas kamay. Tayo talaga ang ginawa niyang pambala sa asawa niya. Ito namang si Ate Virgie, naniwala agad. Mas inuna niyo pa daw kasi ang pagbili ng kotse kesa tumulong. Ano ba yan si ate? Lahat na lang, may masama siyang nasasabi sa amin. Sabi ko nga sa kanya, umuwi na lang dito para siya mismong makakita sa sitwasyon ng mga anak niya dito. Hindi naman daw siya makauwi dahil malaki daw ang utang niya sa amo niya. Kung meron po kaming maitutulong magsabi lang po kayo, ha? Alam ko naman na maaasahan namin kayo. Hindi ko na ipinahalata sa biyanan ko na biglang sumama ang pakiramdam ko. Dahil sa mga nalaman ko na sinabi ni Ate Virgie. Para tuloy gusto ko na magsisi na pumisan kami sa bahay na yun. Noon ko lang kasi naisip na mula nang lumipat kami, nawalan na ako ng katahimikan. Kinabukasan kinausap ng biyanan ko si Kuya Philip tungkol sa problema ng mga apo. Bigla naman nagliwanag ang mukha ng bilas ko sa narinig at nakahinga ng maluwag. Sabi na nga ba, hindi nyo kami matitiis eh. Ginagawa ko ito alang-alang sa mga apo ko. Kakausapin ko ang prinsipal ng eskwelahan na malapit dito. At baka pwede pa nating maipasok ang mga apo ko kesa naman huminto sila ng 1 taon. Teka lang po, yung tinutukoy nyo bang eskwelahan yung public school na malapit dito sa atin? Oo, yun na nga. Nay, hindi naman sanay doon mag-aaral ang mga anak ko. Ayokong manibago sila. May naiisip ka pa bang solusyon? Akala ko kasi mag-o-offer kayong bayaran ng balanse ng mga bata sa eskwelahan na pinapasukan nila. Alam mo namang maliit lang ang natatanggap kong pensyon. Hindi ko kakayanin yun. Mabuti nga, sinasagot na ng mag-asawa ang gastusin dito sa bahay ko dahil sapat lang pambili ng gamot ko ang pera ko. Pasensya na po, Nay. Pero hindi ako papayag na ilipat sa public school ang mga anak ko. At mas gugustuhin mo bang tumigil muna sa pag-aaral ang mga anak mo? Baka po pwedeng bayaran muna ni Enzo. Kailangan din nila ng pera, lalo at buntis si Joanne. Kailangan din nilang paghandaan yon. Nakabili nga sila ng kotse, tapos walang pera. Wala ka nang pakialam sa bagay na yon. Pera ni Joanne ang pinambili nun. At ni Piso, walang ambag si Enzo. Pamangkin naman po nila yung mga anak ko. Hindi man lang ba sila naaawa? Ayoko sanang sabihin ito pero sumusobra ka na talaga. Ang kapal ng mukha mo na manghingi ng tulong pagkatapos sa mga ginawa mo. Kung ayaw mo sa suwestyon ko, ay bahala ka kung saan mo papapasukin ang mga anak mo. Nay, teka lang. Huwag muna kayong umalis. Tapos na ang pag-uusap natin. Wala na ako iba malalapitan, Nay. Oh, bakit hindi ka lumapit sa mga magulang at kapatid mo? Alam nga namang sa ginhawa kasama mo sila, pero pagdating sa hirap, hindi mo sila maaasahan. Wala din po sila eh. Bakit kasi hindi ka naging responsable sa paghawak ng perang ipinadadala ng asawa mo? Hindi mo muna inuna ang mga pangangailangan ng mga apo ko. Hindi ko naman po kasi alam na magkakaganito eh. Hindi mo man lang inisip ang hirap ng anak ko sa ibang bansa. Samantalang ikaw, puro ka pasarap dito. Nakatungo na lang si Kuya Philip habang pinapagalitan ng biyanan namin. Sa huli, wala na rin siyang nagawa kundi ilipat na lang sa ibang eskwelahan ng mga anak. Ang biyanan ko na rin na nagbibigay ng baon. Dahilan para pansinin na rin ng mga bata ang lola nila. Bigla rin nagbago ang bilas ko. Naging mabait na siya sa pakikitungo sa amin pero hindi ako naniniwala sa pinapakita niya. Alam kong hindi bukal sa loob ang kabaitan niya.
Nararamdaman kong meron siyang kailangan at hindi nga ako nagkamali. Bayaw. Di ba day off mo bukas? May iba ka bang lakad? Wala naman, mas gusto ko lang magpahinga dito sa bahay. Ba't mo naitanong? Kasi hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Anong pabor? Kwan kasi, birthday nung pamangking ko bukas eh. Imbitado yung mga anak ko. Mahirap naman kung mamamasahe lang kami. 3 pa sila. Malayo din kasi yung bahay eh. Baka pwede namang hiramin yung kotse nyo. Pasensya ka na Bayaw ha. Hindi kasi ako pwedeng basta na lang magpahiram dahil hindi naman sa akin to. Sigurado naman napapayag si Joan eh. Itatanong ko sa kanya pero huwag kang umasa. May kadamutan din paling asawa mo. Anong sinabi mo? Para kotse lang eh. Pinagdadamot pa. Bakit ikaw? Madamot ka rin naman ah. Hindi naman kasi ako nagbabayad ng sasakyan namin dati. Wala yung ipinagkaiba ngayon. Umalis ka na nga sa harapan ko. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Nitong mga nagdaang araw, madalas akong tanghali na magising. Hindi rin kasi ako agad nakakatulog sa gabi. Hindi ko natuloy maasikaso ang asawa ko bago siya pumasok sa trabaho niya. Mabuti na lang maunawain siya at naiintindihan ng sitwasyon ko. Kahit inaantok pa, bumangon na ako at nagpunta sa kusina para magtimpla sana ng gatas nang marinig ko na may kausap ang biyanan ko. Tatalikod na sana ako nang marinig ko ang pangalan ko. Mukhang si Ate Virgin na naman ang kausap ni Nanay. Wala ka nang ipinagkaiba sa asawa mo kung magsalita. Magkasing kapal na rin ang mga mukha ninyo. Gusto nyo lagi na lang kayong pinagbibigyan. Pagod nga ako sa pag-intindi sa'yo. Lahat na lang ng sumbong ng asawa mo pinaniniwalaan mo. Huwag mo na akong tawagan dahil hindi ko na rin naman sasagutin. Nang araw na yon, umalis ang biyanan ko para puntahan ng isang kaibigan. Gusto sana niya akong isama pero tumanggi ako. Isa kasi sa kinatatamaran ko ang pag-alis ng bahay. Tuwing check-up ko nga pinipilit ko lang talagang lumabas. Kasalukuyan akong nasa sala noon at nanonood ng TV nang pumasok si Sam. Hinahanap niya ang lola niya. Nang sabihin kong wala, tumingin siya sa akin at sa tiyan ko. Biglang nagpanting ang tenga ko nang sabihin niya na sana tiyanak ang anak ko kapag lumabas ito. Bigla akong tumayo at sa gulat nito napatakbo palabas. Kahit nahihirapan sa paglalakad, sumunod ako sa bata hanggang sa loob ng bahay nila. Anong klase kang ama para turuan mo ng kalokohan ng anak mo, ha? Ano ba sinasabi mo dyan? At saka, hindi ka pwede pumasok dito. Sana, sinabihan mo rin ang anak mo na huwag basta papasok sa bahay at magsasalita ng hindi maganda. Hoy Sam, hindi mo ba alam na pera ko ang ipinambabayad sa service nyo papuntang eskwelahan? Tapos sasabihin mong, sana tiyanak ang anak ko paglabas? Huwag ka nga sumigaw dyan. Tinatakot mo ang anak ko eh. Wala akong pakialam. Abwisit kayong mag-ama. Mula ngayon, wala na kayong mahihitang tulong sa amin. Bawiin mo sinabi mo. Hindi buwisit ang anak ko kundi ikaw. Hindi ko nababawiin. Inubos nyo na ang pasensya ko. Subukan ulit ng anak mo na magsalita ng hindi maganda sa anak ko. Siguradong pagsisisihan niya. Hindi nyo alam kung ano ang kaya kong gawin. Baka gusto nyong makita ang ibang katauhan ko. Mabuti pa, umalis ka na. Umiiyak na ang bata eh. Ikaw, Sam, wag na wag ka nang pupunta sa amin. Dahil baka ikaw ang gawin kong tiyanak. Baliw ka na yata eh. Tahan na, Sam. Huwag kang matakot sa bruhang yun. Isusumbong natin siya sa nanay mo kapag tumawag siya. Hindi nagtagal, dumating na ang biyanan ko at naabutan akong namimilipit sa sakit ng tiyan. Gusto na nga niyang dalhin ako sa ospital pero tumanggi ako. Ilang sandali lang naman na wala na rin naman ang pananakit. Hindi pa rin niya ako tinigilan na kailangan ko pa rin matingnan ng doktor. Sinabi ko na lang na bukas check up ko naman. Sinabi ko rin naman sa kanya ang dahilan ng pagsama ng pakiramdam ko.
Sa galit niya, pinuntahan niya si Kuya Philip sa bahay nito. Nasaan si Sam? Nasa kwarto po niya. Umiiyak dahil sa ginawa ni Joanne. Siya pa ngayon na may ganang umiyak pagkatapos ng ginawa niya sa tita Joanne niya. Ang manugang niyo ang problema eh. Bata, papatulan niya. Kahit naman sinong ina na sabihan na tiyanak ang anak, papatol talaga sa matabil mong anak. Hindi naman yung sinabi ni Sam eh. Tapos sinabihan agad ni Joanne na buwisit ang anak ko. At sa palagay mo ba, maniniwala ako sa'yo? Ha? Bakit naman hindi kayo maniniwala? Apo niyo si Sam. Dahil sa ginawa ng anak mo, tumanggi ng magbigay ng tulong si Joanne. Hindi mo ba alam na siya na rin ang umako sa mga baon ng mga anak mo, maliban sa service ng mga yan? Kung hindi na siya magbibigay ng tulong, bahala kayo. Kapag may masama nangyari sa mga anak ko habang naglalakad papunta at pauwi ng eskwelahan, kayo ang mananagot kay Virgie. Bilib na talaga ako sa kakapalan ng mukha mo. Iba ka. Ano bang nakita sa'yo ni Virgie? Ha? Lalo tuloy akong nagdududa na baka ginayuma mo nga lang talaga ang anak ko. Sa tanda niyo ba namang yan, naniniwala pa kayo sa gayuma? Alam ko naman na hindi ko makukuha ang sagot sa'yo. Itong tandaan mo, oras na may masamang nangyari sa apo ko kay Joanne, hindi kita mapapatawad. Napaka-sensitive naman ang manugang niyo. Para yun lang, may masama na agad na mangyayari. Hindi mo ba alam na mimilipit sa sakit ng tiyan si Joanne nung dumating ako? Ipagdasal mo na walang masamang mangyari sa kanya dahil hindi lang ako ang makakalaban mo. Nakaramdam naman ng takot si Kuya Philip sa pwedeng mangyari sa akin at sa kung ano ang gagawin sa kanya ng asawa ko. Napahilamos na lang siya sa sariling muka at napatingin sa kwarto kung saan naroon ng anak. Sandali lang naman at nawala rin ang pananakit ng tiyan ko. Pero nung gabi hindi na ako nakakain dahil bigla na namang kumirot. Nang dumating si Enzo, dinala na nila ako sa ospital. Binigyan naman ako ng pampakapit ng doktor at kinabukasan na pinayagang makauwi. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor ha? Bawal muna sa'yo ang magkikikilos. Oo, narinig ko naman ang mga bilin niya. Ay, tinakot mo talaga ako. Akala ko mawawala na sa atin ang baby natin. Ibig sabihin, para talaga siya sa atin. Alam mo, bigla ko lang naisip kung umalis na lang kaya tayo dito. Paano ang inay mo? Di isama natin siya. Hindi naman ako matatahimik kung maiiwan siya dito, no? Sabihin mo kay inay kung ano ang desisyon mo. Susundin ko. Napupuno na rin kasi ako sa bayaw ko at ngayon naman sa pamangkin ko. Walang dapat sisihin, kundi si Kuya Philip. Dito ka muna ha. Lalabas lang ako. Kung balak mong kausapin si Kuya Philip, sa tingin ko wala namang mangyayari eh. Parang hindi naman kasi pumapasok sa utak niya yung mga sinasabi natin. Bibigyan ko lang siya ng leksyon para alam niya kung saan lulugar. Sige na, magpahinga ka na lang. Ano? Enzo, bumalik ka! Hayaan mo na lang siya! Hindi na pinansin ni Enzo ang pagtawag ko sa kanya. Nag-aalala man hindi naman ako makasunod sa kanya para pigilan siya sa balak niyang gawin. Umaasa na lang ako na pipigilan sila ng biyanan ko. Paglabas ni Enzo, tumuloy siya sa bahay ng bayaw niya. Sakto namang palabas ng pinto ang lalaki kaya agad siyang binigwasan ng asawa ko. Aray, bakit mo ako sinuntok? May gana ka pa talagang magtanong ha? Kaya nga nagtatanong kasi hindi ko alam eh. Kung natuluyan na wala ang anak namin ni Joanne, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Baka nakakalimutan mo. Asawa ko ang ate mo. Wala ka talagang galang. Hindi ka naman talaga karapat dapat igalang. Wala kang ang buto para itaguyod ang sarili mong pamilya. Wala ka nang pakialam sa bagay na yan. Walang pakialam ha? Di huwag kayong hihingi sa amin ng tulong. Wala na rin aasahan yung mga anak mo. Makakaraos din kami. Ngayon lang naman kami nagipit eh. Oras na magpadala uli si Virgie, babalik na uli sa dati ang lahat. Hindi na kayo makakaahon dahil baon din si ate sa ibang bansa dahil sa inyo. Mismong pinsan namin na kwinentohan niya ang nagsabi. Biruin mo,
5 taon nagsakripisyo ang kapatid ko sa wala. May usapan na kami. Hanggat hindi nakakatapos sa mga anak namin, magtatrabaho siya doon. Ang kapal mo? Imbis na ikaw ang nandoon, kapatid ko pa talaga. Mabuti pa bumalik ka na sa pamilya mo. Total wala ka namang silbi dito eh. Sino ka para paalisin ako dito, ha? Sige, hayaan mong si inay ang magpalaya sa'yo. Dapat doon pa niya ginawa to eh. Naaawa lang siya sa mga anak mo. Kahit ako sa ginawa ni Sam, nawalan na rin ako ng amor sa kanila. Kung magsalita ka, parang hindi mo sila pamangkin ah. Turuan mo ng magandang asal para hindi ka inisan ng mga tao katulad mo. Ang yabang mo! Baka gusto mo makatim ulit ng suntok, ha? Para kasing hindi ka pa natatauhan eh. Sobra nang ginagawa namin pagpapasensya sa'yo. Tumanda ka na lang, hindi ka pa rin nagbabago. Sa dami ng mga masasakit na salitang natatanggap mula sa asawa ko ang bilas ko. Para bang manhid na siya sa anumang naririnig niya. Nakahinga lang din ako ng maluwag nang bumalik na si Enzo. Halata pa rin sa kanyang mukha ang galit. Pinilit ko na lang din makapagpahinga at binilinan siya na wag nang lalabas ng bahay. Epekto siguro ng gamot na iniinom ko, mabilis akong inantok at nakatulog. Dun lang tumayo si Enzo at lumabas ng silid namin. Gusto niyang kausapin ng nanay niya tungkol sa pagpapaalis kay Kuya Philip. Masyado naman yatang malupit ang gusto mo mangyari, anak. Tanggapin na lang po natin na hindi na magbabago ang asawa ni ate. Ayoko lang kasi nalalabas na meron akong kinakampihan sa inyo. Sa maraming pagkakataon, lagi naman si Ate Virgie ang pinapaboran niyo noon. Pero kahit kailan, wala kayong narinig sa akin. Ang inaalala ko lang kasi ang mga apo ko. Mga pamangkin mo sila. Kahit ganun katigas sa mga ulo nila. Ayaw naman nilang makinig sa inyo. Di dun sila sa kamag-anak ng tatay nila. Paano naman ang pag-aaral nila? Baka lalo silang maguluhan kung aalis na naman. Nawalan na kasi ako ng amor para sa kanila. Basta yun ang desisyon ko. Kung hindi niyo po magagawa na paalisin sila, kami na lang ang lalayo. Pwede po kayong sumama sa amin. Alam mong hindi ko magagawang iwan ang bahay na ito. Nandito lahat ng alaala ng tatay ninyo. Hindi naman po habang buhay na mawawala kayo sa bahay na ito. Hayaan mo. Pag-iisipan ko yung sinabi mo. Pasensya na po kayo, Nay, kung naiipit kayo sa sitwasyon namin. Ilang araw lang naman bumuti-buti na ang pakiramdam ko. Hindi pa nga lang ako pinapayagang lumabas ng biyanan ko. Nasa silid pa ako noon nang marinig ko ang ingay sa labas. Dahil sa kuryosidad lumabas ako. Nasa sala na ako nang makita kong sinisigawan ni Sam ang lola niya. Grabe talaga ang batang yun. Dapat talaga, tinuturuan na siya ng leksyon. Bago pa ako tuluyang makalapit sa may pintuan, nakita kong itinulak ni Sam ang matanda dahilan para mawalan ng balanse at matumba. Siguro napalakas ang pagkakatulak niya. Kahit ang bata natulala sandali bago lumapit ang ama na nandun lang pala at hindi man lang inawat ang anak. Dahil nabigla rin ako, hindi agad ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Napansin kong hindi pa rin bumabangon ang biyanan ko, yun pala nawalan siya ng malay. Nang makalabas ako at malapitan siya, wala na ang mag-ama. Humingi na lang ako ng tulong sa mga kapitbahay para madala sa ospital si Nanay Ali. At saka ko tinawagan si Enzo. Kamusta na si Inay? Wala pa rin siyang malay. Sabi ng doktor, maayos na raw ang lagay niya. Nag-request pa rin ako ng CT scan para masiguro na wala talagang pinsala ang ulo niya. Ano bang nangyari? Nakita ko na sinisigawan ni Sam ang lola niya. Bago pa ako makalapit, naitulak na niya si Inay. Tapos bigla na lang silang nawalang mag-ama. Sa mga kapitbahay ako humingi ng tulong. Mapapagalitan ko talagang batang yon. Enzo, huminahon ka. Baka mamaya, ikaw pa ang mabaliktad eh. Hindi ko naman pwedeng palampasin ang ginawa niya kay Inay. Walang dapat sisihin, kundi ang bayaw mo. At mali niyang pagpapalaki.
Hayaan na lang natin na ang karma ang maningil sa kanila. Pagkatapos ng mga nangyari, sigurado na paaalisin na sila ng inay sa bahay nila. Dahil kailangan ko pang uminom ng gamot, nauna na akong umuwi ng bahay. Pagdating sinulyapan ko pa ang kabilang bahay. Saradong-sarado yun pero alam kong nasa loob lang ang mag-aama. Pagkatapos ko uminom ng gamot, isinagawa ko na ang plano ko. Kailangan matapos ko ang orasyon bago umuwi ang mag-ina. Gamit lang ang kandila at litrato na isagawa kong kulam na magpaparusa sa bilas ko. Natutunan ko yun sa aking lola na nanay ng tatay ko. Natatandaan ko pa ang sinabi niya noon. Gagamitin ko lang ang kaalaman ko sa mga taong masasama at gusto kong bigyan ng leksyon. Salamat po, Lola Caridad, sa ipinamana niyo sa akin. Gagamitin ko lang po ito ngayon para turuan ng leksyon ang taong ubod ng kapal ng mukha. Pangako, ito na ang una at huli na gagamitin ko ang kaalaman kong ito. Hanggang makauwi si nanay sa bahay, hindi man lang nagpakita ang mag-aama sa amin. Nalaman naming nagalit pala si Sam sa lola niya dahil nalaman ng bata na wala nang tutulong sa kanila. Ayaw daw nito na maglakad papunta at pauwi ng eskwelahan. Kung ano-ano na daw ang sinasabi nito. Hindi lang inaasahan ng matanda na itutulak siya ng apo. Hindi na rin namin napigilan si Enzo na sumugod sa kabilang bahay. Pero hindi inaasahan ng asawa ko ang madaratnan. Sa bungad pa lang ng pinto, umaalingasaw na ang kakaibang amoy. Wala ring sumasagot sa pagtawag niya. Ano bang amoy yun? Hindi ba sila naglilinis ng bahay nila? Kuya Philip! Nasaan kayo? Huwag mo akong taguan! Alam kong nandyan ka! Enzo, nandito ako sa kwarto. Nandyan ka lang pala? Kanina pa ako tawag ng tawag, hindi ka man lang lumalabas. Ganyan ka ba talaga? Kuya Philip? Anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ko, Enzo. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Kahapon pa masama ang pakiramdam ko eh. Wala akong tigil sa pagsusuka. Hindi rin ako makakain dahil lasang kalawang yung pagkain. Tapos ito, nagkaroon na ng butlig yung balat ko. Sobrang kati na hindi ko mapigilan na kamutin. Hindi ko naman alam na magsusugat. Nasaan na nga pala mga bata? Nung nasa ospital kayo, pinasundo ko sila sa kapatid ko. Nakita mo kung anong resulta ng pagpapalaki mo sa mga pamangkin ko? Yang nangyayari sa'yo, karma na yan. Tulungan mo ako, bayaw. Tulungan mo ako madala sa ospital. Baka malala na ang sakit ko. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa pamilya mo? Hindi daw nila ako matutulungan. Alam ko nandidiri lang sila sa akin. Pagkatapos ng mga ginawa mo, sa amin ka pa talaga hihingi ng tulong. Bahala kang mabulok dyan. Bayaw! Huwag kang umalis, bayaw! Para walang awa! Huwag mo akong iwan dito! Huwag mo akong iwan, Enzo! Parang bingin na walang narinig si Enzo sa pagmamakaawa ng bayaw niya. Pagdating sa bahay, ikinuwento naman niya ang nangyayari kay Kuya Philip. Tahimik lang ako at hindi nagbibigay ng anumang opinyon. Kahit masama ng ginawa ng bilas ko, nag-aalala pa rin ang biyanan ko sa kanya. Hindi mo siya dapat iniwan doon. Dalhin mo na siya sa ospital. May pamilya naman siya. Hayaan yung silang magdala sa kanya sa ospital. Sabi mo nga, parang wala namang pakialam ang pamilya niya sa bayaw mo. Paano? Puro pakabig lang ang pamilya niya, parang siya. Ngayon, wala nang mahihita sa kanya. Hindi na siya makahingi ng pabor. Anak, ako na ang nakikiusap. Dalhin mo na si Philip sa ospital para magamot na. Sa kwento mo pa lang, malala ng bayaw mo. Alam ko na naging masama siya sa atin, pero
Huwag natin siyang gantihan ng masama din. Oo na, sige na. Pero pagkatapos nito at hindi pa rin siya nagbago, pasensyahan na lang kami. Hindi ko na siya ituturing na bayaw. Dinala na nga ng asawa ko ang bayaw sa ospital. Pagdating doon, inasikaso naman sila agad. Medyo nailang pa nga si Enzo dahil nakilala siya ng ilang nurse doon. Sa ospital din kasi na yun namin dinala si Nanay Ali. Okay naman lahat ng pagsusuri sa bilas ko. Binigyan lang siya ng gamot at ointment. Pinaiiwas rin muna siya sa mga malalansang pagkain. Hindi maiwasang magtaka ni Enzo dahil kung siya ang tatanungin, alam niyang malala na ang lagay ng bayaw. Pero sa tingin ng mga doktor na sumuri, hindi naman malala ang sakit nito. Anong sabi ng doktor? Mamamatay na daw ba ako? Yan pa talagang naisip mo. Pinapauwi na nga tayo. Ha? Ang ibig sabihin, hindi naman pala malala ang sakit ko? Yun nga ang pinagtataka ko eh. Pero doktor sila, mas alam nilang nangyayari sa'yo. Sinuri ka naman nila ng mabuti. Salamat nga pala, bayaw. At dinala mo ako dito sa ospital. Ginawa ko lang to dahil sa pakiusap ni Inay. Sa kanya ka magpasalamat. Pag-uwi natin, magpapasalamat din ako sa kanya. Hindi ka lang dapat magpasalamat sa kanya. Humingi ka rin ng tawad sa mga nagawa mo. Habang pauwi, palaisipan pa rin kay Enzo ang naging pagsusuri sa bayaw niya. Para kasing may mali. Pagdating, inalalayan pa niya ang lalaki hanggang makapasok sa loob ng kwarto nito. Bago bumalik sa bahay namin. Sinabi naman niya lahat sa ina ang naging pagsusuri ng doktor at maging ang pagtataka niya. Nakapagtataka ngayon. Nasaan na si Philip? Nagpapahinga na po yun ngayon. Mamaya pupuntahan ko siya. Hindi po natin siya maalagaan dito. Dapat doon muna siya sa pamilya niya. Kahit ako na lang din ang maghatid sa kanya. Tsaka, dapat siguro magpasuri din siya sa albularyo. Baka kasi sumpa ang nangyayari sa kanya. Sa ugali niya kasi, hindi po malabo na marami ang galit sa kanya. Kung sino man ang gumawa nun sa kanya, ay sana mapatawad na niya si Philip. Kung gusto niyo po siya makita, sasamahan ko na kayo. Pero wag lang ho kayo mabibigla kapag nakita niyo siya, ha? Nang makaalis ang mag-ina, tsaka naman ako lumabas ng kusina. Gusto ko sanang makita din ang bilas ko. Pero alam kong hindi ako papayagan ni Enzo dahil sa kalagayan ko. Nakaramdam naman ako ng sundot ng konsensya dahil sa ginawa ko. Mukhang sumobra naman ako. Mahabaging langit! Ay, anong nangyari sa'yo? Nay, hindi ko alam. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Ihatid na kita sa inyo. Ayoko bayaw. Ayoko makita ko ng mga anak ko ng ganito ang kalagayan. Wala kasing titingin sa'yo dito. Doon sa inyo, mas maaalagaan ka. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo akong dalhin doon. Siguradong pandidirihan lang ako sa amin. Meron ka bang nakaalitan? Yung pinagbantaan ang buhay mo? Marami. Pero hindi ko na matandaan kung sino sa kanila ang nagbanta sa akin. Kaya ako naitanong dahil posible kasing nakukulam ka. Kaya ba hindi makita ng doktor ang tunay kong sakit? Oo, ganun daw yun. At sa paningin ng doktor, wala kang sakit. At kapag ininom mo pa mga nasa reseta, lalong lalala ang sakit mo. Tulungan niyo ako, Nay. Ayoko pa mamatay. Kailangan ako ng mga anak ko. Oo, maghahanap tayo ng albularyo. Ingat lang po kayo dahil marami ang nagkalat na peking albularyo ngayon. Oo nga, kapag ganito pa naman na gawa ng kulam, oras ang kalaban natin. Oo nga pala. Baka po may alam si John kung paano gagamutin si Kuya Philip. Yung lola po kasi niya may alam sa kulam. Manggagamot daw yun nung nabubuhay pa. Kung ganun, kausapin mo ng asawa mo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sige po, uwi muna ako sa bahay. Dito ko na lang kayo hihintayin.
Baka hindi rin ako tulungan ni Joan dahil sa laki ng kasalanan ko sa kanya. Huwag mong isipin yan. Tsaka, alam ko na mabuting tao si Joan. Salamat, Nay. Nandiyan kayo para damayan ako. Patawarin niyo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Napatawad na kita. At sana lang, magbago ka na. Alang-alang sa mga anak mo at kay Virgil. Pangako, magbabago na ako. Akala ko kung bakit ako hinahanap ni Enzo. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko kaya nahiga na muna ako. Sinabi niya na sisiguro nilang kinukulam ang bayaw niya. At wala naman silang kakilalang albularyo. Baka daw may alam ako na pwedeng makatulong sa bilas ko. Hindi ako umimik at nakatitig lang ako sa kanya. Alam ko na galit ka sa kanya. Sana isang tabi mo muna. Emergency kasi to eh. May alam ako pero hindi ko maaaring ipakita kahit kanino ang proseso bilang respeto sa namayapa kong lola. Sige, hahayaan kitang mapag-isa. Ngayon na ba? Oo, habang may sapat akong lakas. Alam mo naman na pinahihirapan ako ng pagbubuntis ko ngayon eh. Pasensya ka na ha. Kung hindi mo kaya, pwede namang... Gagawin ko. Naaawa rin naman ako kay Kuya Philip. Nang maiwan ako sa kwarto, tsaka ko kinuha ang litrato ng puno ng patak ng kandilang ginamit ko. Bawat sumpa may katapat na lunas na itinuro din sa akin ng lola ko noon. Naisip ko baka ang karma mapunta sa anak ko. Ayoko namang mangyari yun. Muli umusal ako ng orasyon para bawiin ang karamdaman na ibinigay ko sa bilas ko. Nang pumikit ako, naririnig ko pa sa isip ko ang mga hiyaw ni Kuya Philip. Alam kong hirap na siya. May isang buwan na rin mula nang mangyari yun. Sa kasalukuyan may trabaho na ang bilas ko at iniwan na muna niya ang mga anak sa mga magulang niya. Naging malaking aral sa kanya ang nangyari para magbago. Ganon din sa akin na minsan nang nagpadaig sa galit. Ang pagganti sa kapwa ay walang maidudulot na maganda. Mas piliin pa rin natin ang maging mabuti para maging tahimik ang pamumuhay. Maraming salamat Miss Gwen sa pag-ere ng aking kwento. Naway may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig. Wakas. Bago po tayo mag-shoutout, gusto ko muna magpasalamat kay Ang Hukom sa pag-guest niya sa ating ngayong araw. Huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa kanyang channel. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Sabrina Omar. Hi kay Geraldine Rubio from Kuwait. Hello kay Cheryl Maestre from Jordan. Hi kina Miss Angelica Dalit from Infanta Quezon at Jonard Mercado ng Burdeos, Quezon. Hello kay Jenmer Garcia. Hi kay Ayesa May Sevilla. Hello kay Jessa Verdos Torres from Nueva Ecija. Shoutout sa Maragrag family at Hakoba family from Samar. Hi kay Aileen Tundag from Hong Kong. Hi kay Annalyn Siriaco from Oman. Hi kay Vilma Manabat from San Fernando, Pampanga. Hello kay Arlene Mahinay. Hi kay Romel Pero from Cavite. Shoutout sa Flores family and Dumay family of Dumangas, Iloilo. Hello kay Elizabeth Dungka. Hi kay Kulot from Hong Kong. Hello kay Lady Lynn Mapalo. Hi kay Racel Kimpo ng Navotas. Hello kay na Irene and Romar from San Mariano, Isabela. Hi kay na Chris Villanueva, Adrian Bahado at Ronald Belsa Bahado from Imus, Cavite. Hello kay Ana Rosario from Mangagoy, Surigao del Sur. Hi kina Rosa Estrada at Mama Sara. Shoutout kay May Alitaw Espartero and family from Negros Occidental. Hi kay Angelina Ke.
Hello kay na Mara Santa Ana at Tonyo Maralit mula sa probinsya ng Marinduque. Shoutout kay Mary Joy Baino at sa Baino family from Binangonan, Rizal. Hi kay Ibot Alcantara ng Mangaldan, Pangasinan. Hi kay Lily Joy Lily. Shoutout sa Rubenesha family, Pajarito family, Turla family and Baldosa family ng Northern Samar. Hello kay na Hailey, Drake and Saline from Daan Bantayan, Cebu. Hi kay Rosemary Casonete. Hello kay Pamela Talaok from Aklan. And hi kay na Ma'am Jonaline Nesperos at Ma'am Germaline Gakayan from LU. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig. Ingat. God bless.